Ali, Kuya Yucheng, Talaga bang pakakasalan mo si Suli? Paano naman ako? ikaw lang ang mahal ko. Siya ay kapalit mo lang. Ero. Hindi ko kayang makita kang niyayakap at hinahalikan siya. At baka gumawa pa kayo ng mas matalik na bagay. Kung gayon, magkapakabirhen ako para sa'yo, okay? Kapalit? Sa bawat matalik na sandali sa loob ng 3 taon. Ang alin na binabanggit niya ay, si Ali. Kalimutan mo ang nakita mo kanina. Huwag kang magingay. Huwag mong sirain ang reputasyon ni Ali. 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 Sa tuwing binabanggit mo sa kama, ako ba o si Ruanli? Nakakadiri kayong dalawa. Ruan Yucheng. Maghiwalay na tayo. Maghiwalay. Nakalimutan mo na ba kung sino ang sumusuporta sa pamilyang Suninyo? Gusto mo bang makita ang mga magulang mo na malugi at magpakamatay? Ruan Yucheng, nagkaroon ka ba kahit kaunting pagmamahal sa akin? Huwag kang umasa sa mga bagay na hindi mo dapat asahan. Basta maging masunurin ka lang, tulad ng dati. Lahat ng dapat ibigay sa pamilyang Suninyo ay hindi ko babawasan. Kuya Yecheng. Suli. Hindi niya sasabihin kina mama at papa, di ba? Hindi siya maglalakas loob. Ruan Yucheng, ang lahat ng kabutihan mo sa akin sa loob ng 3 taon ay puro kasinungalinga lang pala. Ali, Salamat. walang anuman. Siya si Ruan Yucheng, ang batang amo ng pamilyang Ruan. Alam niya ang pangalan mo. Tulala pa rin siya sa'yo. Siguradong may gusto siya sa'yo. Ali, papakasalan mo ba ako? Papakasalan kita. Ali, Sa simula pa lang pala. Mula nang una kaming magkita, ang alin na binabanggit niya ay hindi pala ako. Balita ko, bumalik na ang ampon ng pamilyang Ruan, si Ruan Li. Magbabago kaya ang kasal ni na Ruan Yucheng Asuli? Magbabago kaya ang kasal? sana nga. Dapat mabuntis si Suli bago ikasal. Para hindi na makatanggi. Ang pamilyang Ruan, Kung maglakas loob silang hindi kilalanin, ibubunyag ko ang lahat ng sikreto. Nina Ruan Yucheng at Ruan Li. tignan natin kung paano sila makakabangon. Boss Ruan, kung sinabi mo lang sana na darating ka, sinalubong ka sana namin sa labas. Boss Ruan, nabasa mo na ba ang project proposal na isinumit ko sa'yo? Nandito ako ngayon para samahan siya sa pagbisita sa pamilya niya. Hindi tayo mag-usap tungkol sa trabaho. Opo. Ali, samahan mo ako maghanda ng prutas. Sige na. Boss Ruan, pakiusap.
Yucheng, pwede mo bang tingnan itong project proposal? May kailangan pa akong asikasuhin sa kumpanya. Mauna na ako. Yucheng, gali ka ba? Hindi ako gali. Naawa lang ako sa'yo. Ang tatay mo, walang sinseridad sa'yo. Puro lang panlilin lang. Ali. Pangako ko, hindi na kita hahayaang masakan pa ng ganito. Ruan Yucheng. Pareho lang pala kayo. Mula pa sa simula. Nilin lang mo na ako. Bakit ang tagal mong sagutin ang tawag ko? Ano ang kailangan mo? Pumunta ka rito para sukatin ang wedding dress. Marami akong ginagawa. Ruan Yucheng. Maghiwalay na tayo. Maghiwalay. Tanungin mo ang mga magulang mo kung papayag sila. Kung maglakas loob kang makipaghiwalay kay Ruan Yocheng, lumayas ka sa pamilyang Su. Tama ang tatay mo. Si Ruan Yucheng at Ruan Li. Kahit ano pa ang mangyari, ito ay isang relasyon na dapat itago. Basta't mahigpit mong hawakan ang posisyon ni Emares Ruan. Makikinabang ang pamilyang Su. Alam nyo na pala, ang relasyon nila. Pero hinayaan nyo lang. Ako mas lalong malubog. Tama na. Huwag kang maging sakim. Ikaw, basta't magpakasal ka kay Ruan Yucheng, ang pamilyang Su ay hindi malulugi. Bakit ka pa nakikipag-usap sa kanya? Ito ang kontrata. Papirmahan mo kay Ruan Yocheng. Ngayong bumalik na si Ruan Li, hindi niya ako papansinin. At lalong hindi pipirma ng kontrata. Sumuko ka na. Ikaw, mas mabuting papirmahin mo si Ruan Yocheng sa kontrata. At mas mabuting pakasalan ka niya. Kung hindi, huwag mo akong sisihin. Kung ako mismo ang maghatid sa iyo sa kama ni Boss Zhang. Kung mangyari man yan, kung pumirma si Old Zhang sa kontrata, pwede rin naman. Kontrata? Para lang sa isang kontrata. Kayo mismo ang magbibigay ng anak nyo. Sa isang matandang hukluban. Ayaw mong samahan si Boss Zhang, di ba? Kung ganon, humanap ka ng paraan. Para kay Ruan Yocheng, pirmahan ang kontratang ito. At mas mabuti kung pakasalan ka niya. Ali, huwag mo nang sisihin ang iyong mga magulang sa pagiging malupit. Pinalaki ka namin ng ganito kalaki. Panahon na rin siguro para suklian mo ang aming kabutihan. Hindi kaya, hayaan mo lang kaming, nasa aming katandaan, ay maging pulubi sa kalsada. Tara na, tara na. Kuya Yucheng. Maganda ba? Sir, Ang wedding gown na ito ay tila ginawa para sa inyong asawa. Bagay na bagay. Napakaganda. Napakaganda. Bagay na bagay kayo. Tunay na itinakda. Kailan ka pa dumating? At huwag kang magalit. Hindi ko naman pwedeng pakasalan si Kuya Yucheng. Gusto ko lang siyang samahan akong magsukat ng wedding gown. Bagay na bagay nga. Pero, pwedeng hubarin mo na? Ito ang sa akin. Kuya Yucheng. At galit ka ba? Okay lang. Sinubukan lang niya para sa'yo. Ano naman ngayon? Akala ko matapang ka. Gusto mong kumirma ako ng kontrata. Seg. Humungi ka ng tawad kay Ali. Humungi ng tawad. Atawad. Sapat na ba? Sampung kaon. Ang itim ng puso ng mga magulang mo. Pag-iisipan ko. May gagawin ako, alis na ako. Awiin ka na lang ng driver mamaya.
Ete. Huwag kang magalit. Hubarin ko na itong wedding gown. Para sa'yo. Huwag na. Sinuot mo na yan? Kadiri. Alitan mo akong iba. Sage, Miss Sue, dito po kayo. Pagkatapos mong magpalit, bumaba ka para sa photoshoot. Ikaw. Ikaw na impostor. Mas bata ka pa sa akin ng 1 taon. Tinawag kitang Ete. Tapos sakala mo talaga ikaw na ang ginang ng pamilyang Ruan. Nakinabang ka lang sa akin. Kaya ka nasa tabi ni Kuya Yicheng. Dapat alam mo ang lugar mo. Ngayon, bumalik na ako. Kung matalino ka, umalis ka na. Si Ruan Yucheng ang gustong magpakasal sa akin. Ang mga salitang yan, sabihin mo sa kanya. Alam mo namang ginagamit ka lang ni Kuya Yicheng bilang kapalit. Pero kumakapit ka pa rin sa kanya. Ang baba mo. Suli. Ito ang mangyayari sa iyo dahil sa pag-agaw kay Kuya Yicheng. Kapag nawala ang bisa ng anesthesia, baka medyo masakit. Sasabayan kita ngayong gabi. Nagkapa-baby ka pa rin. Sige na, huwag ka nang magali. Ang bridal shop na yon, dahil sa kanila ka nadapa, pinasara ko na sila. Ang pagkahulog ko sa hagdan, hindi talaga. Kasalanan nila. Si Ruan Lee ang nagtulak sa akin. Kung may parurusahan ka, siya ang parusahan mo. Ano bang kinagsasabi mo? Si Ruan Lee talaga ang nagtulak sa akin. Hindi ko hahayaang siraan mo si Ali. Ang inosente at mabait niya. Paano mo nagawa yan? Bitawan mo ako. Ito ang parusa mo sa ngayon. Kapag ininsulto mo pa si Ali, hindi kita palalampasin. Ininsulto ko ba siya? Tingnan mo ang CCTV at malaman mo. Hindi ka talaga nagbabago. Hello, Ali. Kuya Yicheng. Nasprain ang paa ko. Ang sakit. Sige, uwi na ako agad. Mag-ingat ka. Nasprain lang ang paa niya. Pero ganyan ka nakataranta. Hello? Bakit hindi pa rin napipirmahan? Ang kontrata hanggang ngayon? Sabi niya pinag-iisipan pa niya. Maghintay pa tayo. Hanggang kailan pa ako maghihintay? Binalaan kita. Dapat mapirmahan mo. Ang kontrata ngayon. Nahulog ako sa hagdan. Nasa ospital ako ngayon. Wala ka malang pag-aalala. Kontrata lang ang nasa isip mo. Mas mahalaga pa ba ang kontrata kaysa sa buhay ko? Hanggat hindi siya namatay sa pagkahulog. At hindi kinansela ni Ruan Yucheng ang kasal. Kailangan mong magpakasal sa kanya. Pirman mo ang kontrata. Gusto kong isuot ito. Lahat ng gusto mo. Kuya. Sa susunod na gusto mo, ako lang ang hanapin mo. Huwag mo siyang hanapin. Sige. Dahil mahal na mahal ninyo ang isa't isa. Tutulungan ko kayo. Ali. Hintayin mo ako. Tigilan mo. Bakit ka lumabas ng ospital ng mag-isa? Hindi mo sinabi sa akin, para makapagdadala ko ng tao para sunduin ka.
Sabi mo abala ka. Kaya hindi na kita inistorbo. Ruan Yu Cheng, bitawan mo ako. Ano ba talaga ang gusto mong gawin ko? Gusto mo ba akong tumayo sa tabi ninyong dalawa at panoorin kayong maglambingan para lang masaya ka? Anong pinagagagawa mo? Maliban dito, saan ka pa ba pwedeng maghintay? Suli. Ang lahat ng kinakain, sinushoot at tinitirhan mo ay galing kay Kuya Yecheng. Anong karapatan mo para magalit sa kanya? Seg. Ruan Lee, pumasok ka muna. Kuya Yecheng, tingnan mo itong kontrata. Siguradong nandito na naman siya para humingi ng proyekto sa'yo. Ang pamilyang Su ay talagang ibinenta ang kanilang anak sa magandang presyo. Bakit? Hindi na naman makapaghintay ang katay mo? Ibigay mo. Ang ganitong kontrata, karaniwan ay hindi ko pipirmahan. Pero ngayon, ito na lang ang bayad pinsala ko sa'yo. Masaya ka na ba? Asa ka? Itong authorization letter, proyekto. Itong authorization letter. Bukas, magkakasal ka na. Suli. Kahit pa magpakasal ka kay Kuya Yecheng, wala ka pa rin sa puso niya. Ruan Lee, ang kahiyang ibinigay ninyo sa akin, ibabalik ko ng 10 beses. Kapag kinasal na kami ni Ruan Yu Cheng, ako ang magiging legal niyang asawa. At ikaw, mananatili kang isang karida na hindi dapat makita ng araw. Hindi. Hindi ka nga maituturing na karida. Kapatid ka lang niya. Kapatid. Maliit na sinta. Naglakas loob kang lumaban? Sasabihin ko sa'yo, huwag mong isipin na dahil pakakasalan mo si Kuya Yecheng, ay pwede mo na akong apihin. Kaya kung iparehistro kayo ni Ruan Yu Cheng bilang mag-asawa, Magiging ganoon kakabait? naisip ko na ng malinaw. Hindi niya ako mahal. Basta payagan niya lang ako. Manatili sa tabi niya. Masaya na ako. Paano kung malaman ng mga magulang natin? Huwag kang mag-alala. Ako ang panangga mo. Hindi nila malaman. Butit marunong kang umintindi. Ruan Yu Cheng. Ruan Lee. Kayong dalawang, walang kahiyang makarida. Ako mismo ang magpapako sa inyo. Sa haligi ng kahihiyan na Hai Cheng. Halika, mga bisita. Masayang araw ngayon. Dahil si Su ay magiging manugang na ng pamilyang Ruan. Natupad na rin ang isang matagal ko ng hangarin. Yucheng, mula ngayon kailangan mong alagaan mo ang asawa mo. Huwag mong hayaang masaktan siya. Tara, Ara, uminom tayo. Aking manugang, ilabas mo na ang marriage certificate para makita ng lahat. Ang babaeng ito, dito pala ako balaklokohin. Ruan Lee, ang ate mo at ang kuya mo ay kasal na. Huwag mo na silang guluhin. Pagkatapos nito, Ali. Huwag kang malungko. Kahit pa'y kinasal kami ni Suli, wala namang magbabago. Wala namang magbabago. Hindi. Ako. Ma. Si Ali ang aking kababata. Kahit kailan niya ako gustong puntahan, pwede siya. ikaw. Aking manugang, ilabas mo na ang marriage certificate. Nga, ilabas mo na para makita namin. Para mahawaan kami ng inyong saya. Ang marriage certificate. Paumanhin. Hindi ko sinasadya. Tara, Ara. Bakit ang lampa-lampa mo? Hindi ko talaga sinasadya. Okay na. Mag-apply na lang ulit tayo ng bago. Maliit na bagay lang yan. Kinasal na kayo,
Ano pa bang gusto mo? Ikaw. Bakit laging si Ruan Lee? Nakadikit kay Yu Cheng. Mga bapa pa kasi. Maganda ang relasyon. Normal lang yan. Sige na, sige na. Ang family dinner na to, tapos na. Kapag kinasal na ang lalaki, unti-unti silang magbabago. Alam ko. Ruan Yu Cheng. Gusto kong makita mo mismo. Kung anong klaseng tao. Alaga si Ruan Lee. Maliit na kite. Naglakas loob kang lokohin ako. Ali, Kuya Yacheng. Niloloko ako ni Suli. Bakit hindi mo sabihin kay Ruan Yu Cheng? Kung ano ang niloloko ko sa'yo, Ikaw, hindi ka makapagsalita. Paano kung ako na lang ang magsabi para sa'yo? maglakas loob kang magsalita ng kung ano-ano. Gusto kong malugi ang pamilyang Su. Kuya Yacheng. Ayoko nang makita si Suli. Paalisin mo siya. Seg. Suli, hindi mo ba narinig? Pinapaalis ka ni Ali. Ruan Yu Cheng. Ayaw mo bang malaman? Kung ano ang tinatago ni Ruan Lee? Siya, sa likod mo. Manahimik ka. Kuya Yacheng. Huwag kang makinig sa mga pinagsasabi niya. Seg. Hindi ako makikinig. Ruan Yu Cheng, kahit na nasa harap mo na ang katotohanan, ayaw mo pa rin. Tingnan ito. Naggiwala ako kay Ali. Ruan Yu Cheng. Salamat sa pagwasak mo. Sa huling pag-asa ko. Suli. Anong laro ang nilalaro mo? Umupo ka. Nabalitaan kong ikaw at si Yocheng ay kasal na. Bakit hindi ka nakatira sa kanya? Mag-isa ka lang dito. Nga. Bagong kasal pa naman kayo. Panahon na para mag-develop. Ang feelings ang mag-asawa. Hindi ba alam nyo na? Ako lang ang kapalit ni Ruan Lee. Ngayon na bumalik na si Ruan Lee. Ano pa kaya si Ruan Yu Cheng? Magkakaroon ng oras para sa akin? Ikaw ngayon, ang kanyang legal na asawa. Si Ruan Lee, kahit anong sabihin, ay childhood sweetheart lang niya. Maaga o huli, ipapakasal siya. Ang pamilyang Ruan. Magtiis ka lang ng ilang taon, magiging okay na. Tama nga. Hindi. Ang pinakasalan ni Ruan Yu Cheng ay hindi ako. Si Ruan Leon. Walang kwentang bagay. Ang karne na nasa bibig na, nakawala pa. Kung hindi ka magiging young madam ng pamilyang Ruan, ibigay mo siya kay Boss Zhang. Makakakuha pa rin tayo ng benepisyo. Sige, saktan mo. Atayin mo na lang ako. Sa ibabaw ako pa rin. Ang asawa ni Ruan Yu Cheng. Kung saktan niyo ako, tingnan natin kung si Ruan Yu Cheng ay hindi kayo sisingilin. Ikaw. Anong ibig mong sabihin? Linawin mo sa akin. Kinuha ni Ruan Lee ang aking authorization letter. Nakapagpakasal na kami ni Ruan Yu Cheng. Pero hindi alam ni Ruan Yu Cheng. Kaya sa pangalan lang, ako pa rin ang manugang ang pamilyang Ruan. Suli. Hindi ka ba nababaliw? Dahil kina Ruan Yu Cheng at Ruan Lee? Matagal na akong baliw. Matagal na akong pinabaliw ninyo. Matagal na akong pinabaliw ninyo. Hindi dapat malaman ng pamilyang Ruan na sina Ruan Yocheng at Ruan Lee ay nakapagpakasal na. At ngayon, wala pang balita mula sa pamilyang Ruan tungkol sa pagkansela ng kasal. Ang kasal na ito, tiyak na magpapatuloy pa rin. Tama. Hanggat ang kasal na ito ay malalaman ng lahat na si Suli ang nobya ni Ruan Yu Cheng. Kahit pa si Ruan Lee ang nasa marriage certificate. Hindi nila ito matatakasan. Kailangan nilang bigyan ang pamilyang Su ng paliwanag. Sinasabi ko sa'yo, simula ngayon, manatili ka lang sa bahay. Huwag kang pupunta kahit saan bago ang kasal. May tao ba dyan? Ikulong niyo siya sa kanyang silid.
Kung wala akong pahintulot, walang sinuman ang magpapalabas sa kanya. Sabi ng mayordoma, nahimatay siya buong gabi. Baka may nangyari na sa kanya. Dapat ba natin siyang dalhin sa ospital? Ano? Naawa ka pa rin sa kanya? Ay naku, bakit ako maawa? Hindi ko naman siya tunay na anak. Inalagaan ko siya ng mahigit 20 taon. Pinapangasawa lang natin siya. Pero gumagawa pa rin siya ng gulo. Ay naku, ang kinakatakutan ko lang, baka may mangyaring masama sa kanya at masira ang kasal ng dalawang pamilya. Sayang, hindi maganda ang kapalaran ng anak natin. Kung hindi lang siya namatay sa sakit, paano naman makukuha ng bastarda na yan ang apelyido ng pamilyang Su? Tumawag ng doktor. Basta't humihina lang siya, sapat na. Huwag lang niyang maantala ang kasal. Tara na. Kaya pala, hindi nga ako tunay na anak. Pamilya. Kasintahan. Lahat ay isang. Mapanlinlang na kasinungalingan. Sully. Dapat matagal mo nang nakita. Walang sinuman sa mundong ito ang nagmamahal sa iyo. Sully, matagal na naming napansin. Hindi ba? Ang gintong locket na suot ni Sully, mukhang isa rin itong mahalagang bagay. Sabihin mo nga, baka galing sa tunay niyang mga magulang, na iniwan. Kung tunay siyang anak ng mabuting pamilya, paano nila siya basta na lang iniwan sa ampunan? Tama na. Bilisan mo't itago mo na bago pa niya makita. Ang gintong locket na ito. Siguro ito ang tanging bakas na iniwan ang tunay kong mga magulang. Lahat ng nasa bahay na ito ay hindi sa akin. Ito lang. Sully. Palayain mo ang sarili mo. Huwag ka nang magpanggap. Huwag kang mangarap na magkaroon. Ang mga bagay na, hindi naman talaga sa iyo simula pa lang. Kayo ang nagtulak sa akin dito. Dahil gusto ninyo, magpakasal kami ni Ruan Yu Cheng. Sa kasal na ito, ako mismo ang sisira sa pinahahalagahan ninyong dangal. Gusto kong sa kasal ko, lanuhin ninyo ang isang malaking pagkamatay para sa akin. Kung libre kayo bukas, pwede tayong mag-usap tungkol sa kooperasyon sa aking kumpanya. Okay ba? Kumer. Mag-toast tayo. Congratulations sa ating lahat. Walang anuman. Ay, ang aming pamilyang Su ay umaasa sa inyo. Naku, hindi naman. Sana'y magtulungan tayo. Miss Su, sigurado ka bang sa araw ng kasal mo, gusto mong mawala sa pamamagitan ng pagkalunod? Sed, ang detalyadong plano ng paghahanap at pagsagip ay naipadala na sa iyong email. Sa takdang oras, sundin mo lang ang plano at lumubog sa tubig. Ang aming mga tao ay maghihintay na sa lugar kung saan ka lulubog para salubungin ka. Boss Ruan, Boss Zhang, ikaw at si Miss Su ay bagay na bagay talaga. Parang ginawa para sa isa't isa. Congratulations. Maraming salamat, Boss Zhang, sa pagdalo. Yu Cheng. Naghanda akong isang
Regalo sa kasal para sa'yo. Kung sakaling wala na ako, Huwag kang maggakana. Huwag kang magulo. Manatili ka na lang, bilang aming masko. Ruan Yu Cheng. Ito na ang huli, kung pagsama sa iyo sa pag-arte. Pagkatapos nito, sisimulan ko na ang buhay, na para sa akin. Hindi. May nahulog sa tubig. Ali, Hindi ako marunong lumangoy. Kuya Yacheng, Suli. Kumapit ka. Tama na. Ang dramang ito ang tatlo ay dapat nang matapos. Ruan Lee, Kuya Yacheng, Anong ginagawa mo? Kuya Yacheng. Natakot ako kanina. Akala ko mamamatay na ako. Bitawan mo ako. Naghihintay pa si Ali sa akin. Ali, Yacheng, hindi ka na pwedeng sumisid ulit. Masyadong delikado. Nga, Kuya Cheng, wala na siyang anino. Siguro, tinangay na siya ng alon. Huwag ka nang magsayang ng lakas. manahimik ka. Kung magsasalita ka pa ng ganyan, ihahagis kita sa dagat para ipakain sa isda. Bitawan mo ako. Ayu, Kumusta? Nahanap mo na ba siya? Wala pa. Yung lugar na pinlano natin ng maaga. Nalibot ko na. Wala akong nakitang tao. Masyadong malakas ang alon noon. Baka natangay siya. Sa ibang bahagi ng dagat. Boss, anong gagawin natin ngayon? Hahanapin pa ba natin? Ang pagkawala ng kliyente ay hindi lang makakaapekto sa reputasyon ng kumpanya natin. Baka pati tayo ay makulong. Ang bagay na ito, ngayon, ay ilihim ninyong lahat. Ali. Nasaan ka ba talaga? Kuya, huwag mo nang hanapin. Hindi mo siya mahahanap. Bitawan mo ako. Naghihintay si Ali sa akin. Kailangan kong hanapin si Ali. Nasaan ka ba talaga? Yacheng. Ikaw na walang respeto. Nakipag-ugnayan ka pa kay Ruan Lee. Gumawa kayo ng ganitong nakakahiya na bagay. Ngayon, patay na si Suli dahil sa inyo. Nandito ka pa rin. Naggapanggap na nagmamahal. Tay, pwede bang magdadala pa ng tao? Kailangan nating mahanap si Ali. Kailangan nating mahanap siya. anak. Huli na ang lahat para magising ka. Si Su, siguro ay patay na. Dahil sa inyo. Tay, Nay, kasalanan niyo lahat ito. Kung hindi dahil sa inyo, na ayaw niyo sa akin at kay Kuya Yucheng. Anong kinalaman ni Suli dito? Bakit siya mamamatay? Kayo ang pumatay sa kanya. Manahimik ka. Ikaw na babaeng walang hiya. Hanggang ngayon, bulag ka pa rin. Tinuring ka naming parang tunay na anak. Ganyan ka. Magbayad sa amin. Tay, Nay, ayoko nang maging anak niyo. Ikaw. Gusto kong maging asawa ni Kuya Yucheng. Pakiusap, pagbigyan niyo kami. Manahimik ka. Si Su, hindi pa alam kung buhay o patay. Wala kayong kahihiyan. Iyan lang ang nasa isip nyo. Ang pamilya Ruan. Paano kami nagkaroon ng tulad nyo? Mga makasarili. Kung namatay siya, kasalanan niya. Siya ang nagtulak sa akin sa dagat. Gusto niya akong patayin. Hindi niya inakala na siya ang mamamatay. Nagsisinungaling ka. Ang anak namin. Ang pinakamabait at pinakamahiyain. Paano niya magagawa? Naitulak ka sa dagat. Pumayag na nga siya na magpakasal kayo ni Yucheng. Magpakasal. Bakit mo pa rin siya pinatay? Ano? Anong sinasabi mo? Kanino ako nagpakasal? Huwag ka nang magkunwari. Hindi mo ba alam na ang pinakasalan mo ay si Ruan Lee? Ano ba talaga ang nangyayari? Kuya Yucheng, plano lahat ito ni Suli laban sa akin. Kaya kinuha ko ang iyong authorization letter. Kumuha ng marriage certificate. Kasalanan niya lahat yan.
Gusto niyang parusahan kami ni na mama at papa. Nagsisinungaling ka. Si Ali mismo ang nagsabi. Ikaw ang pumilit sa kanya. Para kay Yucheng, paulit-ulit siyang nagtiis. Ang kawawang bata. Para lang makasama si Yucheng. Handa siyang magpanggap para sa inyo. Kayo, hindi pa rin kayo nakontento. Pinatay niyo siya. Ay, anak ko. Hindi ko alam. Talagang hindi ko alam. Hindi alam. Sa tingin ko, kayo ang sadyang pumatay sa kanya. Para lang magkaroon ng pagkakataon. Napalitan ni Ruan Lee ang posisyon niya. Ngayon, kailangan mong magpaliwanag sa pamilyang Su. Kailangan mong magpaliwanag. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano dito. Siya mismo ang tumalon sa dagat. Anong pakialam namin doon? Alagang dalawa kayo. Inahiya niyo ang pamilyang Ruan. Inahiya niyo kami. Pa, tulong. May tumawag ng tulong. Dadalhin siya sa ospital. Dadalhin si Papa sa ospital. Dali. Kung may mangyari sa tatay mo, hindi ko kayo mapapatawad. Kuya Yucheng, talaga, niloko ako ni Suli. Sabi niya, alam niyang hindi mo na siya mahal. Kaya, handa siyang maging panangga natin. Para maging masaya tayo. Ali. Ako ang may masamang intensyon noong una. Niloko kita. Ako ang naggabaya sa'yo. Ako ang dahilan ng lahat. Ali. Ali. Kuya Yucheng. Kuya Yucheng, anong nangyari sa'yo? Ali. Kuya Yucheng. Ali. Kuya Yucheng. Gising ka na rin sa wakas. Ito ang chicken soup na pinagawa ko kay Auntie Wang. Inumin mo na. Hanggang dito na lang tayo. Anong sinasabi mo? Kung hindi lang dahil sa ating sakit na relasyon na nadiskubre ni Ali. Hindi rin sana siya. Ikaw, Kuya Yucheng, ang pumili. Sa kanya bilang kapalit ko. Siya mismo ang kusang loob para pagtakpan tayo. Ngayon patay na siya. Alam ng lahat ang relasyon natin. Pero gusto mong ihiwalay ang sarili mo sa akin. Hindi siya patay. Hindi siya patay. Nasa isang lugar siya sa malayo. Naghihintay na hanapin ko siya. Ngayon, ang buong puso mo ay para kay Suli. Simula nang mangyari ang lahat. Naisip mo ba ang nararamdaman ko? Ano ako sa'yo? Hindi na tayo. Dapat magkatuloy sa pagkakamali. Ang dami kong isinakripisyo para sa'yo. Simula nang lumabas ang video sa kasal, naging katawa-tawa ako sa buong Haicheng. Ngayon dahil patay na si Suli, maaari na bang kalimutan ang lahat? Dapat matagal ko nang nalaman na hindi siya isang taong madaling sumuko. Ako. Ako ang may kasalanan. Ako ang dahilan ng pagkamatay niya. Ako ang may kasalanan. Hindi. Kuya Yucheng, kasal na tayo. Hindi mo siya mahal. Ako ang mahal mo. Nadarama mo lang ito dahil patay na siya. Kaya ka nakakaramdam ng pagkakasala. Hindi. Hindi siya patay. Si Suli lang ang asawa ko. Anong sinabi mo? Ruan Lee. Ibabase ko sa Peking Authorization Letter para i-cancel ang marriage certificate natin. Dito na tayo magtapos. Kuya Yucheng. Kay Suli ka ba? Hanggang sa mawala siya, doon ko lang na-realize na mahal ko siya. Hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Hindi yan totoo. Pinagloloko mo ako. Sabi mo nga ako lang ang mahal mo. Sabi mo, pamalit lang si Suli sa akin. Siya lang ang nasa pagitan natin. Pantakip lang. Kuya Yucheng, hindi mo ako iwan dahil namatay si Suli. At itapon ako. Hindi mo siya mahal. Nagkakasala ka lang sa kanya. Ang guilt na yan. Iniisip mo lang na pag-ibig. Ako ang mahal mo. Ako ang mahal mo. Pasensya na. Hindi na tayo pwedeng magkatuloy sa maling landas na to.
Pa, Kumusta po kayo? Hindi pa naman po ako namamatay sa inis dahil sa inyo. Pa! Ma! Gusto na po akong hiwalayan ni Kuya Yicheng. Gusto niya ring ipawalang bisa ang kasal namin. Pakiusap, tulungan niyo po akong kausapin siya. May gana ka pang magsalita. Gusto mo bang mamatay sa inis ang tatay mo, bago ka pa tumigil? Patay na si Suli. Hindi pa rin ba kayo papayag na magkasama kami? Manahimik ka. Pinatuloy ka namin sa kabutihang loob, pero hindi ka marunong magkasalamat. Sa halip, gumawa ka pa ng ganyang. Nakakahiya sa pamilya. Ngayon, hindi ka pa rin nagsisisi. Ang pamilyang Ruan ay walang anak na, walang hiya na tulad mo. Simula ngayon, hindi ka na pwedeng kumapak sa bahay ng pamilyang Ruan. pa, At ikaw, kung patuloy mo pa siyang hahabulin, ako, ituturing kong hindi kita naging anak. Umalis ka. Suli. Kahit patay ka na, sinisiraan mo pa rin ako. Dahil sa'yo, pinalayas ako sa bahay. Ruan Lee. Anong kinagsasabi mo? Ginoong Ruan, naubos na po ang pondo ninyo para sa ospital. Kailangan nyo nang lumabas ngayon. Ang mga nasira ninyong kagamitan ay kailangan bayaran. Bitawan niyo ako. Kung masira niyo ang damit ko, kaya niyo bang bayaran? Babayaran namin. Ano bang problema doon? Kuya Yicheng. Ang mga magulang ko, ni-freeze ang bank account ko. Kuya Yicheng. Ang card mo rin ay na-freeze. Kuya Yicheng. Ang tindi ng mga magulang natin. Hindi lang nila hindi binayaran ang hospital bill mo. Pati mga card natin, pinatigil nila. Mabuti na lang. Ang bag na ito ay nagkakahalaga pa rin ng 10,000. Kuya Yicheng. Hindi mo pwedeng. Kuya Yicheng. Huwag mo muna akong hanapin sa ngayon. Hindi ako susuko sa paghahana hanggang hindi ko siya nakikita. Patuloy akong maghahana. Kuya Yicheng. Magbakatotoo ka na. 3 araw na ang nakalipas. Hinalagog na ng rescue team ang buong kalapit na dagat. Imposibleng buhay pa siya. Manahimik ka. Kuya Yicheng. Alam ko. Hindi mo lang matanggap ang pagkawala ni Suli. Kaya, nakukonsensya ka lang sa kanya. Ayos lang. Hihintayin kita palagi. Hanggang sa, handa ka nang tanggapin ulit ako. Kuya Yicheng. Patay na si Suli. Hindi mo ako matatakasan. Yucheng, bumalik ka na. Ipinagluto kitang masarap. Ali. Ali. Kuya Yicheng. Magbakatotoo ka na. 3 araw na ang nakalipas. Hinalagog na ng rescue team ang buong kalapit na dagat. Imposibleng buhay pa siya. Ali. Nasaan ka ba? Gumising ka.
Ruan Lee. Ikaw ang pumatay sa anak ko. May mukha ka pa bang pumunta sa pamilyang Su? Bago mamatay ang anak ninyo, nakipagkita pa siya kay Ruan Yucheng at nakapirma ng maraming kontrata. Sino ba talaga ang nagtulak sa kanya para mamatay? Hindi pa sigurado yan. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano dito. Umalis ka. Huwag kang magmadaling paalisin ako. Nandito ako para makipag-usap sa inyo tungkol sa isang kasunduan. Anong kasunduan? Gusto kong kayo ang mag-organisa ng libing para kay Suli. Ano? Ang babaeng yan. Pinalaki namin siya. Pero wala pa kaming napakinabangan sa kanya. Tumalon na siya sa dagat at namatay. Ngayon, gusto mo pa kaming gumastos para sa libing niya. Yemye, nanaginip ka. Kung mag-organisa kami ng libing para sa kanya, ano naman ang mapapala namin? May mapapala kayo, siyempre. Hindi lang kayo magkakaroon ng magandang reputasyon bilang mapagmahal na magulang. Masisiguro ko rin na kayo ay makakakuha mula sa pamilyang Ruan ng proyekto na nagkakahalaga ng 500 milyon. Ang sinasabi mo, hindi mo yan kayang panindigan. Huwag mong isipin na hindi namin alam na pinalayas ka na ng pamilyang Ruan. Pero alam nyo naman na si Suli ay nakasama lang si Ruan Yacheng dahil sa akin. Si Ruan Yacheng ang nag-isang anak na lalaki ng pamilyang Ruan, ang mana sa hinaharap. Natural na sa kanya lahat mapupunta. At ako, natural na rin ang magiging nag-isang ginang ng pamilyang Ruan. Miss Ruan, ang libing na ito, kaya namin gawin. Pero curious ako, anong makukuha mo rito? Huwag na kayong mag-alala doon. Kapag napilit ko si Kuya Yucheng na aminin, napatay na si Suli. Doon lang tayo magiging tunay na magkasama. Yucheng, bakit ka na naman uminom ng ganoon karami? Yucheng, bakit ka na naman uminom ng ganoon karami? Ali, Kuya Yucheng, nandito ako. bakit ikaw? Hindi ba sinabi ko nang huwag mo akong hanapin? Nandito ako para sabihin sa iyo. Magpapalibing na ang pamilyang Su para kay Suli. Kung may oras ka, dumalo ka sana para ihatid siya sa huling hantungan. Nakita na nila si Ali. 3 buwan na siyang nawawala matapos mahulog sa dagat. Matagal na siyang kinain ng isda at wala nang natirang buto. Paano pa nila makikita ang bangkay? Hindi totoo. Hindi siya mamamatay. Hindi niya ako iwan. Hindi. Ang babaeng to, kahit patay na, gulo pa rin. Boss Zhang, salamat sa pagdalo sa libing ng anak ko. Hay naku. Sayang naman ang batang to. Mula bata pa, ako ang nakakita sa kanya lumaki. Kawawa naman wala siyang swerte. Kung sa'yo siya napunta, siguradong magiging masaya siya. Namamatay ang anak nila. Kung hindi mo alam, akala mo naman ay business meeting. Nga, wala silang pakialam na namatay ang anak. Abala lang sa negosyo. Saan ba may ganitong mga magulang? Kung ako ang tatanungin, ang batang to ng pamilyang Su, talagang kawawa. 3 taon siyang kasama ni Ruan Yucheng. Akala niya ay mag-asawa na sila. Pero ang lalaki, nakikipag-ugnayan kay Ruan Lee sa likod. Ang ganda sana ng kasal. Naging libing na lang. Hindi patay si Ali. Sino ang nagpahintulot sa inyo na mag-ayos ng libing? Anong ginagawa mo? Ikaw ang pumatay sa anak ko. May mukha ka pang pumunta rito. Umalis ka. Aray. Ang ganda-ganda ng anak ko. Pinakasalan ka. Tapos pinatay mo lang siya. Ikaw, ngayong nandito ka na. Dapat bayaran mo ang lahat ng utang mo. Asawa ko si Suli. Kung wala akong pahintulot, walang sinuman ang magsasagawa ng libing niya. Kuya Yucheng, kumalma ka. Paano makakapagpahinga ng payapa si Suli kung ganyan ka? Manahimik ka. Hindi patay si Suli.
Sino ang nagsabing patay na siya? Ile. Pinahirapan mo siya noong buhay pa siya. Ngayon patay na siya, hindi mo pa rin siya titigilan. Ruan Yucheng. Sobra ka na. Aray, ang anak kong napakaganda. Pinatay ninyo. Dapat bayaran mo ang pamilyang Su. Sinaktan niya ako. May mukha ka pang humingi ng bayad sa akin. Kagagaling lang nawala ang anak ninyo. Hindi ninyo siya hinahanap. Dito pa kayo naglilibing. At nakikipag-usap pa sa mga bisita tungkol sa negosyo. Ngayon humihingi kayo ng bayad sa akin. 3 buwan na ang nakalipas. Kung buhay pa si Suli, matagal na siyang umuwi. Patay na siya ngayon. Bilang mga magulang, binigyan namin siya ng libing. Para ihatid siya sa huling hantungan. May mali ba kami doon? Tama. Huwag kang magkunwari sa harap ko. Kung talagang mahal nyo, ang anak nyo, hindi lang pananakit at pagsasamantala ang ginawa nyo. Sa loob ng 3 taon, ginamit nyo si Suli para makakuha ng maraming proyekto mula sa akin. Ang pagkakaroon ng mga magulang na tulad nyo, bawat araw ng buhay niya ay puro sakit. Kung hindi dahil sa inyo ni Ruan Lee na magkasama, mamamatay ba siya? Matanda ka na. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano dito. Baka mapahamak ka lang. Wala kang makukuha. Sobrang galing umarte. Halos makalimutan ko ang kasunduan namin ni Ruan Lee. Sinisiraan din siya. Tama. May kasalanan kami ni Ruan Lee. Hindi ko inaasahan na mapapatawad ako ni Suli. Pero, ang mga nanakit sa kanya, hindi ko palalampasin ang isa man sa kanila. Ikaw, pinatay mo ang anak ko. Ngayon gusto mo pa rin. Pati ang mga magulang niya hindi mo palalampasin. Hindi ka ba natatakot sa karma? Kung alam lang ni Suli, kahit multo, hahanapin ka niya. Seg. Hayaan mo siyang hanapin ako. Ruan Lee, ang libing na ito, ikaw ang nagpagawa sa amin. Sinasabi ko sa'yo, si Ruan Yucheng ang baliw na yan. Kung gumawa siya ng anumang kalokohan, maniwala ka man o hindi, ikaw ang una kong isusumbong. Wala kang ebidensya. Anong pinagsasabi mo diyan? Ikaw ang namatayan ng anak. Gusto mong magpalibing. Anong pakialam ko? Ikaw. Anong tinitingnan nyo? Umalis kayong lahat. Lumabas kayo. Boss Su, masamang balita. May namatay dahil sa produkto natin. Trending pa sa social media. Hinihingi ng gobyerno ang malaking bayad pinsala. Ruan Yucheng. Gusto mo ba akong patayin? Ruan Yucheng. Ang mga masasamang balita na yan. Ikaw ba ang nagpakalat? Ang mga kumpanyang kapartner ko ngayon. Lahat ay nag-terminate ng kontrata. Gusto mo ba akong tuluyang sirain? Binawi ko lang ang lahat ng proyekto ng pakikipagtulungan sa pamilyang Su ninyo. At iyon ay dahil lang kay Ali. Tungkol naman sa mga eskandalo, wala kang kakayahan. Ako ang sinisisi mo. Huwag kang magkunwari. Maliban sa'yo, sino pa ang gustong pabagsakin ang pamilyang Su? Sinasabi ko sa'yo, huwag mo akong pilitin. Kaya kong gawin ang kahit ano. Kahit nahilahin ka. At mamatay kasama ka. Seg. Tingnan natin kung may kakayahan ka. Na mamatay kasama ko. Ruan Yucheng. Hindi mo pinatawad si Suli. Pati ba ang pamilya niya hindi mo rin palalampasin? Nagmamakaawa ako sa'yo. Pwede mo ba akong palayain? Patawarin mo ako, pwede ba? Sinabi ko na. Lahat ng nanakit sa kanya. Wala akong palalambasin. Ikaw na maliit na kid. Inatay mo ang anak nila. Ngayon naman, ang mga magulang nila ang sisirain mo. Bakit ganyan? Kasama ang puso mo. Lahat ng nanakit sa kanya. Hindi ko palalampasin kahit isa. Kayo ang dapat magbayad.
Ang marriage certificate namin ni Ruan Lee ay pinawalang bisa na. Ipapadala ko siya sa ibang bansa kaagad. Hindi ko na siya makikita pa. Mama, ikaw ang pinakamamahal ko. Tulungan mo akong kausapin si kuya. Ayoko umalis ng bansa. Huwag mo akong paalisin. Gusto kong makasama siya. Umalis ka na. Para sa ikabubuti ng lahat. Kuya Yacheng, ayoko kang iwan. Alam kong hindi mo ako kayang iwan. Sa loob ng 2 araw na ito, ayusin mo na ang mga gamit mo para sa pag-alis. Sabi mo, mamahalin mo ako habang buhay. Bakit mo basta na lang tatapusin? Boss Ruan, ito po, ang mga dokumentong kailangan ninyong aprubahan. Ilagay mo na lang sa mesa. Boss Ruan, matagal na po kayong hindi pumupunta sa opisina. Ang kahon na ito ay ipinadala ni Miss Su, 3 buwan na ang nakakaraan. Yucheng, naghanda akong regalo para sa kasal. Para sa'yo. Kung sakaling wala na ako, ang pagkahulog ko sa hagdan, hindi talaga. Kasalanan nila. Si Ruan Lee ang nagtulak sa akin. Kung may parurusahan ka, siya yon. Ruan Yucheng. Kahit nasa harap mo na ang katotohanan. Ayaw mo pa rin. Tingnan ito. Naniniwala ako kay Ali. Suli. Kung noon pa lang, mas pinagkatiwalaan kita. Hindi ka sana ganoon kawalang pag-asa, di ba? Ruan Lee. Paano mo nagawang saktan si Ali? Boss Ruan, Umalis ka. Kuya Yacheng, buntis ako. 3 buwan na. Kuya Yacheng, ayaw kong umalis ng bansa. Kapag naipanganak ko na ang bata, tayo, bilang isang pamilya, magsasama-sama ng maayos. Matutuwa rin sina mama at papa. Anong ginagawa mo? Hindi tayo magkakaroon ng anak. Anong sabi mo? Ruan Lee. Niloloko mo lang pala ako sa lahat ng oras. Ito ay gawa-gawa lang ni Suli. Pinagsama-sama lang. Nagsisinungaling ka pa rin. Kuya Yacheng, dahil mahal na mahal kita, natatakot akong agawin kanya. Siya ang nang udyok sa akin. Hindi ko sinasadyang itulak siya. Ipa-abort mo ang bata. Umalis ka na sa bansa ngayon. Ayoko nang makita ka pa. Ayoko nang makita ka pa. Gusto mo talaga akong iwan? Kuya Yacheng, ngayon alam na ng lahat ang relasyon natin. At may anak na tayo. Ruan Yacheng, dapat panagutan mo ako. Si Suli lang ang mahal ko. Hinding-hindi ako magiging sayo. Patay na siya. Matagal na siyang patay. 3 buwan na ang nakalipas. Nakita mo mismo siya na inanod ng dagat at nalunod. Manahimik ka. Hindi siya patay. Ruan Yacheng. Hayop ka. Nang mamatay si Suli, ganito na ang ginawa mo sa akin. Sasabihin ko sa'yo, hindi ako kasing dali paalisin ni Suli. Kung maglakas loob kang saktan ako, tatalon ako mula sa tuktok ng gusali ng kumpanya para malaman ng lahat. Mamamatay kaming 2 ng anak ko. Sige, ibibigay ko sa'yo ang gusto mo. Tara na. Gusto mo raw mamatay, hindi ba? Ngayon, tutuparin ko yan para sa'yo. Ruan Yacheng, nababaliw ka na. Buntis ako sa anak mo. Hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Ilang beses mong sinubukan saktan si Ali. Ang mamatay ka ng ganyan,
ay napakadali pa para sa'yo. Ano na naman ang balak mong gawin? Ikaw na masamang babae. Paano ka magiging karapat-dapat na mag-aanak sa akin? Tara na. Anong lugar to? Bakit mo ako dinala rito? Binigyan na kita ng pagkakataon para umalis ng bansa. Pero ayaw mong makinig. Pinili mong magwala at makipag-away sa akin. Kaya sa natitirang buhay mo, dito ka na lang sa mental hospital. Mag-isi-isip ka ng mabuti at ubusin ang kasalanan mo kay Ali. Hindi, Kuya Yacheng. Hindi ko na itutuloy ang pagbubuntis ko. Ayaw kong manatili sa ganitong lugar. Susundin ko lahat ng sasabihin mo. Ipapalaglag ko ang bata at aalis ng bansa, pwede ba? Pakiusap. Huli na. Kung hindi ka magdurusa, paano ko mabibigyan ng katarungan ang namatay na Ali? Ikaw ang pumatay sa kanya. Kung hindi dahil sa pagpapabaya mo, paano ko siya paulit-ulit na siniraan at inapi? Manahimik ka. Dakpin siya. Kuya Yacheng. Ang anak ko. Malakas ang pagdurugo mo. Hindi na maililigtas ang bata. Ruan Yacheng. Sasabihin ko sa'yo. Noon sa tabing dagat. Ako ang unang tumalon sa dagat. Gusto ko siyang sirain. Pero gusto niya talagang mamatay. Sabihin mo. Sino ang mas kinamumuhian niya? Ikaw o ako? Ha 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 ha. Siyempre ikaw. Mas gugustuhin pa niyang mamatay. Kaysa pakasalan ka. Anong sabi mo? Emma Ruan. Malakas ang pagdurugo ni MS Ruan ngayon. Kailangan niya ng agarang operasyon. Ano man ang problema, pag-usapan natin pagkatapos ng operasyon niya. Nasaan si Ruan Lee? Operating room. Ang bata. Kumusta ang bata? Nalaglag. Hindi siya karapat-dapat magkaroon ng anak ko. Ikaw. Ruan Yacheng. Gusto mo ba talaga kaming patayin sa galit? Noong buhay pa si Suli, binabastos mo siya. Gusto mo lang makasama si Ruan Lee. Ngayon na wala na si Suli, binabastos mo naman si Ruan Lee. Papatayin mo pa ang sarili mong anak. Hindi ba ayaw ninyo na makasama ko si Ruan Lee? Ikaw. Ngayon, nangyari na ang gusto ninyo. Anak, magpakatino ka na. Nangyari na ang nangyari. Kalimutan mo na ang nakaan. Magsimula ka ng bagong buhay, di ba? Huwag ka nang magkamali pa. Suli. Sa wakas, naipaghiganti na kita. Asawa ko. Ruan Yacheng. Baliw ka na talaga. Nababaliw na ako. Mula nang mamatay si Suli. Ako, hindi na kita kayang kontrolin. Bahala ka na sa buhay mo. Asawa ko. Ikulong niyo siya sa mental hospital. Kung walang pahintulot ko, hindi siya pwedeng lumabas. At bawal din siyang bisitahin ng iba. Ruan Yacheng. Ang magmahal ng tulad mong walang kwenta. Mas mabuti pang namatay na si Suli. Malaking ginhawa yon. Sana ikaw ay mamatay ng masama. At siya, hindi mo na makita kailanman. Ali. Ito ang gamot mo. Hawakan mo ng maigi. Salamat. Kumusta? Ano ang sabi ng doktor?
3 buwan na ang nakalipas. Sabi ng doktor, okay na ako. Sabi ng doktor, kailangan pa rin ng regular na check-up. Ang mga epekto ng pagkalunod. Hindi pwedeng ipagwalang bahala. Alam ko na, Kedu. Kedu. 3 buwan na ang nakalipas. Plano kong magpanggap na namatay. Para parusahan ang dalawang. Nakakadiring kerida. Hindi ko inakala na napakalakas ng alon noong gabing yon. Nawala sa kontrol ang lahat. Siguro mas mabuti pang namatay na lang ako. Ang lumayo sa marumi. Nakakainis na mundong ito ay hindi masama. Pero sa sandaling kamatayan, medyo nag-alinlangan ako. Si Kedu, ang nagligtas sa akin, mula sa kamatayan. Gising. Nilalagnat ka. Palitan mo muna ang basang damit mo. Ang taong minsan nang namatay ay mas dapat mamuhay para sa sarili. Kaya naman, ang sugatan kong sarili. Iniwan ang lahat ng nakaraan. Parang muling nabuhay, sa isang baybayin na walang nakakaalam. Unti-unti, ginamot ang sarili. Hindi pa magaling ang katawan mo. Baka sipinin ka. Inis mo na naman ang mga magulang mo? Ang tagal mo nang naghahanap, pero wala pa ring balita. Sa tingin mo, baka naman, ayaw nilang mahanap ko sila? Hindi. Sigurado akong hinahanap ka rin nila. Sasamahan kita. Hanggang sa mahanap mo sila. Malakas ang hangin. Bumalik na muna tayo. May sorpresa ako para sa'yo. Ginoong Keduo. Siya ang anak ko. Paano nangyari to? 2 linggo na ang nakalipas, sa isang art auction sa Paris. Nakita ni Ginang Chi ang portrait na ipininta ko para sa'yo. Sa pamamagitan ng organizer, nakipag-ugnayan siya sa akin. Sabi niya, ang nawawalan niyang anak noon ay may kaparehong gintong lock sa'yo. Nang matanggap ko ang tawag, inakala ko na malaki ang posibilidad na sila ang tunay mong mga magulang. Para hindi ka umasa sa wala. Paulit-ulit kong kinumpirma. Nang makumpirma ko na tama, saka ko lang sila inanyayahan dito sa studio. Ginoong Keduo, tinulungan mo kaming kumuha ng sample at dinala namin ito sa identification center. Ito, nang makuha namin ang resulta at makumpirmang tama. Agad kaming pumunta rito. Ikaw. Tunay ka ngang anak namin. Gayon lang. Hindi namin alam kung ikaw si Chitingchon o Chewensia. Nagkaroon kami ng 2 anak na babae. Ang panganay ay pinangalanang Chitingchon. Ang bunso ay pinangalanang Chiwensia. Kahit 1 taon lang ang agwat ninyo, ang inyong mga mukha ay magkamukhang magkamukha. Ang pamilya naming Chi ay napakayaman. Kayo, magkapatid, nang ipinanganak. Dapat ay kayo ang mga prinsesa ng pamilya naming Che. Pero, hindi siya dapat nagdusa kahit kaunti. Ngunit noong 3 taong gulang pa lang kayo, hindi inaasahang nakidnap kayo. Mula noon, nawala na kayo. Ikaw si Wensia. Noong bata ka, makulit ka. Ginuhit mo ang sarili mo gamit ang hairpin ko. Naalala mo ba? Anak ko. Akala talaga ng nanay mo. Hindi ka na niya makikita sa buhay na ito. Hindi ko inakala na makikita pa kita. Tito, tita.
Kailangan pa ni Ali ng oras para iproseso ito. Umupo muna tayo at mag-usap. Kalaunan. Nahuli ng pulisya ang mga kidnapper. Ang masama pa, naibenta na niya kayo at binigyan niya kami ng maling impormasyon na naging dahilan para mawala ang pinakamagandang pagkakataon para hanapin ka. Kaya nawalan tayo ng pagkakataon sa loob ng mahigit 20 taon. 20 taon. Kawawa ang anak ko, nagdusa sa labas. Walang araw na hindi ka inisip ng nanay mo. Alam mo ba? Tatay. Nanay. Masaya rin akong nakita ko kayo. Sabi niyo po kanina, mayroon pa akong ate na mas matanda sa akin ng 1 taon. Kapag nahanap na natin ang mo, makukumpleto na ang pamilya natin. Tsiatsya. Maraming pagkukulang si Papa sa'yo. Umuwi ka na sa amin. Bibigyan ka ni Papa ng isang marangyang salubong. Ako. Kailangan ko pa sigurong pag-isipan ito. O manhin. Fia, kapag nakapagdesisyon ka na, palagi kang welcome umuwi kina papa at mama. Tito at tita, paalam muna. Titingnan ko lang siya. Sa wakas ay nakita mo na sila. Bakit parang may iba kang inisip? Kedu. Gusto kong hilingin sa'yo. Natulungan akong hanapin ng isang tao. Sino? Ruan Lee. Yung babaeng may relasyon. Sa deti mong fiance. At mantik ka pang patayin? Naalala mo pa ba? Ang sinabi ko sa'yo, ang dahilan kung bakit si Ruan Yu Cheng ay kasama ko, ay dahil magkamukha kami. Ang kanyang ampon na kapatid. Totoo, magkamukha kami. Pero ako, laging nagtitiis at nagbibigay. Habang si Ruan Lee malaya at mapagmataas. Kahit anong gawin niyang pananakit sa akin, walang pasubaling pinapaboran pa rin siya ni Ruan Yu Cheng. Narinig mo rin kanina, noong nawala ako, may isa pang kapatid na nawala rin. Kaya pala kanina, balisa ka. Natatakot ka ba? Na ang taong paulit-ulit na nanakit sa iyo ay ang iyong kapatid. Hindi ko talaga maisip. Kung si Ruan Lee nga ang kapatid ko, paano ko siya haharapin? Fia. Alam ng papa at mama, nabiglaan ang pagpapakilala namin. Kaya kailangan mo ng oras para iproseso. Ayos lang. Basta mahanap ka lang namin. Gaano man katagal, handa kaming maghintay. Tama, kung ayaw mong umuwi, huwag kang umuwi. Pero, kapag namimiss ka ng Papa at Mama, sana payagan mo kaming bisitahin ka. Wala. Masaya akong natagpuan ko kayo, Mama at Papa. Gusto ko ring sumama sa inyo pa uwi. Pero, alam ko kung nasaan ang isa pa ninyong anak. Alam mo kung nasaan ang mo. Hindi ko siya Marami siyang ginawang masama sa akin. Halos patayin pa nga niya ako. Pero, kung gusto ninyong malaman, kung nasaan ang isa pa ninyong anak, pwede ko kayong tulungan. Hindi ba? Hanggat nandyan si Ruan Lee, ako ang laging, hindi ninyo pipiliin. Tsiatsya. Nasaan ang ate mo? Nasaan ang ate mo? Gusto ko siyang hanapin muna. Huwag kang mag-alala. Kung totoo ang lahat ng sinasabi mo, bilang mga magulang, bibigyan ka namin ng hustisya. Siya ngayon, ang ampon ng pamilyang Ruan sa Haicheng. Si Ruan Lee. Siya pala ang Ruan family. Fia. Ikaw ba ang nawawalang nobya ni Ruan Yicheng na nahulog sa dagat? Sa loob ng maraming taon, marami kang pinagdaanan. Ang iskandalo sa kasal ni Ruan Yicheng, narinig din namin. Sa araw ng kasal, nahulog sa dagat ang kanyang nobya. Tapos, ang video niya at ng kanyang ampon na kapatid ay inilabas din sa publiko. Pero hindi namin inakala na kayo pala ni Ting Chon. Malakas ang pamilyang Ruan sa Haicheng. At mahal na mahal siya ni Ruan Yucheng. Hindi niya hahayaang iuwi ninyo siya. Ruan Yucheng. Paano niya nagawang saktan ang anak ko?
Si Axia, huwag kang mag-alala. Hindi siya palalampasin ni Papa. Anong nangyayari? Bakit hindi pa rin dumarating ang pondo para sa mga proyektong ito? Ang mga contact person ng malalaking investor ay hindi na makontak kamakailan. Ginawa ko na ang lahat para makipag-ugnayan. Pero, kapag narinig nilang pamilyang Ruan kami, binababa agad nila ang telepono. Manahimik ka. Matagal nang napagkasunduan ang partnership na ito. Anong silbi mo sa kumpanya? Kung wala kang silbi, umalis ka. Anak, mahigit 1 taon nang wala si Suli. Anggapin mo na ang katotohanan. Huwag mo nang saktan ang sarili mo. Pa. Anong ginagawa niyo dito? Nasaan si Ruan Li? Patay na. Gago ka. Posibleng si Ruan Li ay tunay na anak ng pamilyang Che. Hinihingi nila siya sa atin ngayon. Kung hindi natin ibibigay siya, titigil ang pamilyang Chi sa pakikipagtulungan. Ang pamilyang Ruan ay malulugi ng malaki. So what? Patay na si Ali. Wala na akong pakialam sa anuman. Anak, pakiusap awa ka na, para sa puso ng mga magulang. Noong panahong iyon, ang mga kalaban ng pamilyang Chi ay nagkidnap sa 2 anak na babae ng pamilyang Chi. Sa paglipas ng mga taon, nagkaroon na tayo ng balita. Ibigay mo na lang siya. 2. Kaya pala magkamukha si Ruan Li at si Ali. Nagsaliksik ako dati. Hindi si Ali tunay na anak ng pamilyang Su. Ano ang kinalaman nito kay Suli? Ibigay mo na agad si Ruan Li sa amin. Baka sina Ruan Li at Ali ay magkapatid na tunay. Baka hinahanap ng pamilyang Chai si Ali. Baka alam nila ang balita tungkol kay Ali, kaya sila nandito. Ikaw. Anong pinagsasabi mo? Nababaliw ka na dahil sa isang babae. Ang tungkol sa'yo at kay Ruan Li. Dati, gusto mong ipaalam sa buong Haicheng. Alam ng lahat. Ngayon na dumating ang pamilyang Che, anong nakapagtataka doon? Anak, matagal nang wala si Suli. Dapat kalimutan mo na siya. Makinig ka. Ibigay mo si Ruan Li sa pamilyang Chi. Hindi. Hindi papatay si Suli. Ikaw. Ako mismo ang magtatanong sa pamilyang Che. Kung hindi nila ako papayagang makita si Suli, ipapadala ko si Ruan Li sa impyerno. Nasaan si Suli? Suli. Hindi ko kilala. Ako, hinahanap ko si Ruan Li. Huwag ka nang magkunwari. Sigurado kayo na si Suli ang inyong tunay na anak. Kaya hinahanap niyo ang kamukha niya. Hindi ba ako nagkakamali? Pinatay mo si Suli. May mukha ka pa talagang magtanong kung nasaan siya. Boss Che. Pribadong usapin ito ng pamilya namin na Ruan. Tingnan mo, sa mahigit 1 taon. Si Ruan Yucheng ay parang namamatay na rin. Pwede bang huwag mo na siyang pahirapan? Huwag mo na siyang galitin. Parang namamatay na. Bakit hindi na lang siya tuluyang mamatay? Itinulak niya si Suli sa dagat. Kung nakakaramdam siya ng pagsisisi, dapat bayaran niya ang buhay ni Suli. Seg. Ikaw. Kailangan ko pa bang mamatay para lang makita ko siya? Ay naku. Baliw ka na talaga. Hindi pa ba sapat na sinaktan mo siya minsan? Ngayon, nagbabanta ka pa magkakamatay para lang lumabas siya. Ikaw. Gusto ko lang siyang makita. Kahit 1 beses lang. Managinip ka. Ruan. Ibigay mo si Ruan Li. Magpapatuloy ang kooperasyon. Kung hindi, bukas, ang gusaling ito ay mapupunta sa pamilyang Chai. Kahit hindi mo sabihin, mahanap ko pa rin siya. Hanggang hindi ko pa nahahanap si Ali. Pahihirapan ko si Ruan Li sa loob ng 1 araw. Boss Che. Ang cute mo. Maliban sa pananakit ng babae, ano pa ang kaya mong gawin? Nasaan si Suli? Karapat dapat ka bang malaman? Hindi na kita papayagan. Saktan siya. Boss Che. Sandali lang. Ang cute mo talaga. Mamamatay ka na para sa isang babae. Ipinahiya mo ang pamilya Ruan. Ikaw. Tay. Gusto ko lang makita si Suli. Kapag nakita ko siya, ibibigay ko na si Ruan Li. Ikaw. Hindi ka pa rin nagbabago. Inaakala mo ba matigas na ang pakpak mo? Ha, hindi na kita kayang kontrolin. Tay. Ang mga walang kwentang tao sa ilalim mo. Naimbestigahan ko na silang lahat. Ngayong hapon,
Ihahatid ko na si Ruan Lee. Kung nandoon talaga si Suli. Hindi niya hahayaang ang isang kite na pulad mo lumapit sa kanya. Tay. Gusto ko lang makita si Ali. Gusto kong magbayad sala. Anong makapala mo kung makikita mo siya? Luluhod ka para magmakaawa ng tawad. At kaya mong kumalma. Mula ngayon, hindi ka na ba magiging desperado? Basta payagan mo akong makita siya. Nangangako ako, anuman ang maging resulta, tatanggapin ko. Basta makita ko lang siya. Pa. Sig. Ito na ang huling pagkakataon. Ali. Itinago ni Ruan Yecheng si Ruan Lee. Gusto niya tayong ipagpalit ka sa kanya. Huwag kang mag-alala. Hindi ka namin, ang iyong papa at mama, ipagpapalit kay Ruan Lee. Kinasa na siya kay Ruan Lee, bakit pa niya ako hinahanap? Bakit pa niya ako hinahanap? Hindi sila kasal. Akala ni Ruan Yecheng patay ka na. Para ipaghiganti ka, ikinulong niya si Ruan Lee sa mental hospital. Wala na rin ang bata. Ipaghiganti ako? Noong buhay pa ako. Ginawa niya akong miserable. Ngayon napatay na ako. Pinahihirapan naman niya si Ruan Lee. Baliw talaga. Tapos na ang lahat. Ayos na. Anong nangyari? Natatakot akong mahanap ka niya. Siya kasi, mapang-api ang ugali. Walang awa ang paraan. Hindi siya titigil hanggat hindi niya makuha ang gusto niya. At hindi rin siya nag-iisip ng damdamin ng iba. Ang mahanap niya ako, ay mangyayari rin. Huwag kang matakot. Hindi ko na siya hayaang saktan ka pa. Ang ayaw mong gawin. Wala nang makakapilit sa'yo. Hindi ako natatakot. Naisip ko lang na muling guguluhin ako. Ang ganoong kasamang tao. Medyo nainis lang ako. Tama. Hindi ka na ang dating Suli. Ako na ang makikipag-ayos sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Ali. Diretsuhin mo na. May naghihintay pa sa akin. Siya ba? Wala kang pakialam. Kung may sasabihin ka, bilisan mo. Kung wala kang sasabihin, aalis na ako. Ali. Alam kong mali ako noon. Hindi ko dapat niloko ka. Hindi ko dapat sinakan ka. Ang paninira ni Ruan Lee sa'yo, naimbestigahan ko na. Naparusahan na rin siya. Nawala ang anak niya. Dinala na rin siya sa mental hospital. Dapat masaya ka, di ba? Tao ka pa ba? Kailangan mo bang saktan hanggang mamatay ang bawat babaeng nagmamahal sa'yo? Para lang masaya ka? Siya ang nanakit sa'yo. Ipinaghihiganti kita. Ipinaghihiganti ako? Mula simula, ikaw lang ang tunay na nanakit sa akin. Ikaw lang. Hayaan mo na. Hayaan mo na. Wala na akong pakialam. Huwag mo na akong istorbohin pa. Hindi. Hindi ganoon. Simula nang mawala ka, doon ko lang nalaman kung gaano kita kamahal. Patawarin mo ako kahit isang beses lang. Please. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Ruan Yu Cheng, isa kang baliw. Ang pagmamahal mo ay nagdudulot lang ang sakit. Hindi mo ako mahal, at hindi mo rin mahal si Ruan Lee. Ang tanging mahal mo ay ang sarili mo lang. Bitawan mo ako. Ali, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Patawarin mo na ako, pakiusap. Lumayo ka. Tigilan mo ang panggugulo kay Ali. Ali, bakit ayaw mo akong paniwalaan? Mahal talaga kita. Kaya kong mamatay para sa'yo.
Buong gabi ka ritong naghintay? Nag-alala ka ba sa akin? Ayos lang ako. Assuming mo naman, nakatayo ka riyan. Nakakaharang ka sa negosyo ng art studio ni Keduo. Alam kong noon, napakarami kong pagkakamali. Hindi ka agad babalik. Wala akong pakialam sa ginagawa mo. Ayoko nang makita ka pa. Para sa akin ngayon, wala kang pinagkaiba. Sa isang basurahan. Ali, Ali, Araw-araw kanyang sinusundan. Hindi ka ba manghihina? Patawarin mo na siya. Impossible. Sa buhay ng tao, ang isang pagkakamali lang ay sapat na para maging nakamamatay. Hindi. Wala pa rin akong kapanatagan. Kung gayon paano? Paano ka magkakaroon ng kapanatagan? Itago mo ako. Magpakasal tayo. Ito ay, Magpakasal tayo. Ali. Mula nang pumayag ka, na makasama ako. Naghahanap na ako na master sa Paris, para idisenyo ang singsing na ito. Pero natatakot akong magulat ka. Kaya wala akong lakas ng loob na mag-propose sa'yo. Pero ngayon, hindi ko na talaga kaya. Ali. Papayag ka ba na magpakasal sa akin? ako. hindi ka pwedeng magpakasal sa kanya. Hindi pwede. Papayag ako. Ang galing, Ali. Salamat. Salamat sa pagpayag mong magpakasal sa akin. Ali, asawa kita. Iwan mo na lang ba ako ng ganyan? Iwan ka? May kasabihan nga. Ang huling pagmamahal ay mas mababa pa sa damo. Ruan Yu Cheng. Yang itsura mo ngayon. Para kanino ba yan? Ikaw ang paulit-ulit na nanakit kay Ali noon. Sa wakas, nakahon na siya. May bago na siyang buhay. Kung mahal mo talaga siya, dapat lumayo ka sa kanya. Huwag mo na siyang guluhin. Patawad. Ali. Pumayag ka sa proposal ko, kaya huwag kang bumawi. Bitawan mo ako. Ruan Yacheng, ang kite mo talaga. Bigyan niyo siya ng pampakalma. Kasalanan lahat yan ni Ruan Yucheng. Ang aming mabuting anak. Sinira niya ng ganyan. Pinutol ko na lahat. Ang pakikipagtulungan sa pamilyang Ruan. Hindi siya tatagal ng 1 buwan. Ali. Nakita na namin si Ruan Lee. Pero dahil kay Ruan Yucheng, nabaliw na siya. Gusto nyo? Patawarin ko siya? Wala nang ganoong bagay. Pero si Ruan Lee, anak din namin siya. Gusto namin siyang ipadala sa isang sanatorium para masiguro ang kanyang buhay. Pero hinding-hindi na. Namin hahayaang saktan kanya ulit. Gumawa na kami ng testamento. At ipinagkatiwala na sa abogado. Lahat ng ari-arian ng pamilya ay ikaw ang magmamana. Hindi naman po ang ari-arian ang mahalaga sa akin. Akala ko po, para sa kapayapaan ng pamilya, pipilitin nyo akong patawarin siya. Anak. Alam namin ng papa mo ang lahat ng hirap at sakit na dinanas mo sa mga nakaraang taon. Ang tanging hiling lang namin ay maging masaya at maligaya ka sa buhay mo. Sa kasal niyo ni Keduo. Sisiguraduhin namin ni Papa na ikaw ang magiging pinakamasayang nobya. Salamat po, Mama at Papa.
Ginoong Kedu. Binibining Sul. Handa ba kayong mahalin ang isa't isa, igalang, at protektahan, sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang sa huling hininga? Handa ako. Handa ako. Mangyaring isuot na ng bagong kasal ang singsing. Ali, nawala ka pa rin sa akin. Suli. Mamatay ka na. Bakit? Pareho lang naman tayong anak ng mga magulang natin. Pero ikaw ang nakukuha ang lahat. Dahil sa'yo, si Ruan Yacheng. Iniwan ako. Pinahirapan ako. Ikaw na maliit na gaga ka. Bakit ka karapat dapat maging masaya? Gusto kitang mamatay. Bakit pati sa kamatayan, siya pa rin ang pinoprotektahan mo? Kuya Yacheng, May tao ba diyan? Bilisan nyo, tawagan ang ambulansya. bakit kahit sa kamatayan, siya pa rin ang pinoprotektahan mo? Ali. Pwede mo ba akong tingnan ulit? Atawad. Ali, sinira ko na naman ang kasal mo. Kuya Yacheng, ayaw na sa'yo ni Suli. Sasama ako sa'yo. Galit ka pa rin ba sa kanila? Matagal na akong hindi galit. Sila ang ayaw magpatawad sa sarili nila. At ayaw din nila akong palayain. Tara na. Oras na para pumunta sa airport. At oras na rin para simulan ang bagong buhay na para sa atin.